Ito yung handa ni, ni Haris Alexis. Yan, good afternoon sa inyo lahat. Alexis. Yan. 1-year-old birthday. Yan. Nandiyan na yung mga bisita. So may Bible sharing muna tayo ngayon. Magba-Bible sharing muna tayo ngayon. Yan yung birthday. Ito ang Bible sharing. God is good. God is good. All the time. Yes. Panansin tayo para nasakto po yung pagpunta namin dito. Actually, kinuha po namin para makabusog nyo kami. So, yung grupo po namin, mga teachers, sisters, saka staff, meron po kami ginagawang bipas. So, pagbabasa ng Bible at pagbahagi, sharing po. Ngayong hapon, hindi po gagawin natin pero siguro mas may deeper. Simula po tayo sa kanta, tapos basahin po yung Bible, yung readings for today, yung gospel po ngayong araw, tapos bawat isa mag-share ng word na nakastak sa kanya. Tapos silence, tapos siguro mga 3, gusto mag-share bakit parang pinsali ng gusto natin. So yung lyrics ko ng kanta ng ito picturean niya. Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating ng asong iba. Iniwan niya ang mga tupa. Palibot
Talihasa'y hindi siya pastol at hindi kanya mga ito. Kaya sinusumgaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya, talihasa'y bayaran lamang at walang malasakit sa mga ito. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paano kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako na may pinagalilan. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Meron akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungan ko. Kinakailangan sila'y ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking sinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastor. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ituloy ko muli. Walang makakakuha ng aking buhay. Kusa ko itong ibibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin mo ito. Ito ang utos na tinanggap ko sa akin. Yan ako ang aking mabuting balita mula sa buwan. Ito ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas upang mayroon siya. Kapag may dumarating na kasundutan, iniiwan niya ang mga tupa. Talihasa'y hindi siya pastol at hindi kanya mamaya. Kaya sinusunggaban ng asong ugat ang mga at binubulabog. Tumatakas siya, talihasa'y bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko, gayon din naman kilala buhay para sa aking mga anak. Mayroon akong iba pa mga tupa na wala pa sa kulungan ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking sinig. Sa gayon, naging isa na lamang ang kawan, isa ang pastor. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin ko rin. Walang makakakuha ng aking
po ito. Mayroon akong kapangyarihan. Dapat po. Alexa, tabi ka, Alexa. Experience ko po yung encounter ko with other youth communities na Berlin, Isabela, Hello, friends. Kabataan, BMS. Larong Pinoy talaga ako. Pero may mga ano kasi nagiging may classes, may installations. Tapos maganda po yung experience kasi yun nga, nagkaroon po kami ng mas bigger community sa mga ibang community. And then maganda kasi napaka-welcoming nila. Magaan sila kasama sa ibang kasama yung mga tapos, maganda rin kasi nag-sharing po kami. And then, nakita ko doon na, first time lang namin nagkita-kita sama-sama. Nandun agad yung class, nag-share sila about experiences.
new friends and to have new experiences with others. Nandiyan ka ako. Kasi wala tayong maintenance sa bukas doon. Ayaw bang bitawan yung daga, patay na nga. Kung mga kailangan na i-let go, ayaw mo. Sana. So, ayun. It is really lang niya. Hindi lang lang. So, ano ba yun? Nililigtas sa pagkakilala. Pero, parang best. Parang, bigyan mo yung best mo. Pagpanghan mo, na wala ka trabaho man, o sa anak, sa pamilya. Nalilate ako dun sa, kung paano mo ba pastor sa kung paano ko siya alagaan. Parang sa akin start sa akin parang narinig ang hirap ko kasi yung challenges palalaki din na aalagaan pinapastor
pastol pala, kapag meron isang makulit na tupa, sinasadya nang i-break yung paa para hindi na siya malayo pa. Baka mamatay ka. It was medyo controversial din sa akin. Pero, ano ba yun, Lord? Ano ba yung ginagawa mo? First time ko nang marinig, pero nabasa niya daw yun kung paano mag-alagay yung kanyang pastol. Tapos hindi sinagawa ko, wait lang Lord, mas okay ba yun naglalagay mo yung paa para daw mas maging familiar ulit sa scent, sa amoy, saka sa boses. Kasi yung tumado kasi yun lang yung paraan para makabalik lang. Pag pinilay siya, ito naman yung booking nun. Pag pinilay siya, hindi niya naman nilalakad sa baba. Pag pinipilay daw yung tupa, kinukuha niya, mas nilalapit niya sa puso niya, sa heart niya. Siya nag-aalaga talaga. Pag ready ko nilalagay, sinipit-pitin. Medyo, yung part na yun, parang na-console ako lang kasi several times sa buhay ko. Kung saan ako pinaka-down, din ako pinaka-close sa Diyos. Sabi ko, Mother, thank you kasi buti na lang hindi ako mag-miss. Kasi pag mag-miss, okay ako alam mo nangyayari sa akin. Nakakalimutan ko talaga siya or naglalay ko. So, isa yun, parang medyo controversial pa yung pagputol ng paa. Pero yun nga, parang ngayon ko lang na-realize na Jenny, it does not end there. Pinutol ko, bakit? Para mas napalapit ka sa akin. Hindi naman kita pinapabayaan. Inaalagaan ko dahil sa maraming experience. Ngayon na nag-share ako, parang yung tanong ko doon, bakit sa nag-control ko, parang sinagot niya. Pangalawa, yung pastol. So, i-share ko lang na lately kasi may ako sa boss, may request ako isa. Tapos yung isa ko pang analyst. Ganun pala, kapag totoo talaga pala kapag the power of remaining, kahit mahirap, kahit hindi madali, kasi sabi ko sa kanya, Lord, sorry kasi alam mo hindi ako consistent ever since wala akong bagay na ginagawa na consistently ko nagagawa. Kung meron man yun, pagiging inconsistent, din ako consistent. Tapos, thank you kasi naiintindihan niya. And, thank you kasi kahit na gano'n ako, tinuruan mo kung paano manatili. Kasi sa buhay pagmamadre, kahit sipin mo, kahit sa pag-aasawa o pagiging kaibigan, hindi siya always okay. Parang ganyan-ganyan. Pero the grace of remaining and the reason why I remained, parang yung naging kausa, yung difficulty para pilitin kong mag-remain. Parang yun yung patatag sa pagiging, sa choice ko, para manatiling mag-remain. And I thank you Lord for that. And sabi ko nga sa kanya, Lord, thank you kasi kahit pa paano, pa-convince ko, mas nagiging familiar niya ako sa boses niya. Pero hindi pa yung boses niya. Yung mga invitations. Hindi mas nararamdaman ko na si Lord ko. Kasi lately, tatawanan na kami. Parang na kami groupers. Meron na rin kami, yung clear invitation out to Lord. Parang gano'n. Uy, ang lamit mo Lord, Lord, hindi na nararamdaman. Parang gano'n. Parang yung the grace of remaining to my shepherd helps me recognize his voice really. Parang so yun. So yun nangyari sa akin.
na-encounter man ako, piling alam ko yung mabuting pastor lang siya. May nahanap ako. Nagkakaroon. Kasi gagawin niya na para lang ako mag-relax. Even, sabi nga yun sa story, ihanda niya ni Ana yung niya para lang din sa kanya. And also, very significant thing, experience ng din kanina, how I felt really kabutihan na yung pagiging pastor ng Diyos. Ang pag-gather, all this young people. Yung sa sharing namin, nag-share din ako dun sa family. Sabi ko, I was not really before, but I was so hopeful this time kasi parang mas lumawak yung mundo of how I see the young people. Kasi ang gulang namin, the ministry of God is so sometimes we are not really consistent with our sama. So parang naano ako na sabi ko, hindi na ba mga magagtaan? Parang ako. So kanina nakita ko yung iba-iba ang dami, sobrang dami. So it gives me more hope how the Lord really takes care of each one. Hindi niya pinagabayaan. Na ginagawa niya yung lahat na maibalik lang. Kasi ang Diyos naman ang gumagawa ng paraan para tayo bumalik sa Kanya. Kasi hindi natin kaya. Hindi natin kaya. Kung tayo lang sa sarili natin yung babalik sa Kanya. So, siya pa rin yung gumagawa na paraan. Many of them, no, I was very na-struck ako dun sa mga sharing nila na they did not wanted at that time to attend like that. So something pushed them and pulled them to attend. So it's really already next week. Five. And he always called each one its name. Unique. So, yun lang. This is until I die, this week. Bayaran, may mga times na darating ang consumer kaya sa pastor ko pa. So may mga times na mabigay man ang pasan natin. Meron din times na magbabayaran tayo in a good way. And makapagandin tayo sa ibang paraan. Andyan si Lord na magbibigay ng isang tao na ipapadama sa iyo kung gaano kabuti ang Diyos, kung gaano kabuti ang mga bagay at para mapagaan ang bawat pagsubok na dumarating sa buhay ng isang tao kayo. Gaya po ninyo, dumating kayo sa pamilya ko, dumating kayo ngayon, mas naging okay yung feeling ko, yung way na yung trust ko kay Lord na laging gabayan yung buong pamilya, lalo yung mga nanay. Hindi po kayo. Nagagay sa akin.
niya, per appreciation. Ang pakikilala ng customs. Sabi sa isang kanya, kaya daw pinalala yung customs. Yung tupa kasi makapaliwan na, meron siyang pang-protection sa labi. So kaya, yung silang matulog, sa labas. Pero yung boat, ang isang ano na hindi nila kaya ang yan ang and it's ako, yun ang positive. Ang consolation sa akin, ang pagkakilala. Hindi yung so yun, kasi kilala sila. Ano yung need nila? Hindi makakabili sa mga so yung realization lahat tayo mga dealers, tinatawagan tayo maging pastor sa bawat tawag sa atin. Mga magulang, pastor sa kanila, mga anak sa pamilya, pag-teacher ka pastor na sa estudyante. Pag nag-release ka sa mga pastor kanila, hindi lang yung leader ng isang community, hindi lang yung leader ang tinatawag ng mga pastor. Lahat tayo tinatawag ng mga pastor. So nakita ko ngayon, yung tawag sa akin, pumasok siya. Mas pumasok ko na siya. Pag-ibig pastor na sa akin. Yun yung challenge sa akin. Kilalanan ko mga pastor. Salamat sa Diyos yung pinigay sa akin sa church para malakang hindi mahal mga 30 plus na kaya-kaya ko lang kung kasi estudyante nakikilan ako ng pinagawas. Pero yung iba na kasi yung iba ano sa akin teammate sa akin yung iba yung mabuting kasunod English may English na kung hawak mo yung pass yung isa hawak-hawak mo yan ang image ko sa bahay na every time na magsisimba ka na kakagay ang naglalakad na kasi so lang sa cellphone so yun yung image ko sa papakas sa isang video yung nurse ko na ano sa akin yung karanasan na yun, anak ko sabi nga sa isang ang pinaka-power na pinagay kaya Jesus na Diyos Ama syempre it's a power pero syempre is hindi yung power just syempre shepherd ka sa isang pero yung nakakatulong yung faithfulness ng Diyos sa akin at faithfulness ko sa Diyos at una ko kumukuha ng strength ng courage na patuloy yung mission na ng Diyos as shepherd na so yun pa yung efforts na tinatawag na as pagkakas sa lahat ng kupa na binibigay sa akin. Yan, siguro yung tawag sa atin ng bawat isa. Pakilala. Kasi pagkakilala natin sa bawat isa, yung 5-2 na walang diba minsan akala natin ang paborito siya. Diba kahit sa klase, paborito siya. Sa atin kasi diba sa educating style na is personalized. Ang suggestion, yung tinatawag sila, pura personalized. You take care of the person. Personally. Yung personal. Yung educating style na personalized. Personal concern. Kilala mo yung bawat isa. Tumugod ka sa bawat needs mo. So, hindi sa pangalan ng pag-office mo.
kung saan sila magkakaroon. May tuwa sa puso, itanong, recognize, offer to God, hingin na sa tamang panahon, maliwanagan, kung tuwa naman naman sa puso, hingin sa Diyos na manatili. Sabay po tayo. Ama namin, sumasalangit ka, sabahin ang Panginoon, at sa amin ang Panginoon. Sundin ang loob mo, sa lupa at sa langit. Bigyan mo po kami ang aming pagkain sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming sala, para na kapag-aaral namin sa pagkakasal. Magluwag mo kami kay Diyos. Iyaya kami sa pagkakasal. Closing prayer, bless me lang po. Ay, joke lang. Oo. Totoo. Kasi natulog. Oo. Marcos! Marcos! Bless them.
Problema